Ilonggo. Please subscribe And like and share. Magandang araw no sa lahat nating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre po mga kababayan, another vlog na naman tayo. So ito guys, yung topic natin ngayon, ito po mga kababayan, ay tungkol sa DE. Naglaan kasi ng 5 milyon ang DE para mapalakas ang Kadiwa Fund sa Bataan. Ito po mga kababayan, alam naman natin kung ang Kadiwa ay kanino po. Siyempre sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kadiwa. Isa ito sa mga isinusulong ng ating mahal na Pangulo para naman po sa ating lahat na mga kababayan na siyempre hikaos din sa mga pangangailangan. So ang Kadiwa po ay medyo mas mura po ang mga bilihin, lalo na po ang bigas. Ayon pa dito, upang mapalakas ang pagsisikap ng gobyerno sa food security at mas magandang kita para sa ating mga magsasaka, ibinalik umano ng Department of Agriculture ang pinahusay na pundo ng Kadiwa upang lumika ng isang permanenteng tindahan ang Kadiwa sa Limay, Bataan. So ito naman po ay sa Limay, Bataan mga kababayan. Sa Bataan po ito. At ito mga kababayan, sa isang pahayag nitong Huwebes, March 7, sinabi umano ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na naglaan umano ang DE ng 5 milyong piso sa nasabing budget para itatag ang Kadiwa Store, kabilang na sa maraming agrikultura na initiative na itinakda sa lalawigan ng Bataan. So yun po mga kababayan, dapat talaga ganun mga kababayan ng ating mga agriculture. So sa panahon kasi ngayon, una-una talaga mga kababayan, ito po kasi ang inuuna ng ating mahal na Pangulo, ang agriculture. Kasi number 1 po dito ang ating pangangailangan, number 1 po ay ang bigas. So isa po ngayon sa mga tinutulungan talaga ng ating mahal na Pangulo ay ang agriculture. Katulad na lang po mga kababayan, ang pamahagi po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat po ng mga kababayan natin na magsasaka ang kanilang mga titulo. So wala na po silang babayaran sa kanilang mga lupa at ito ay binayaran na po ng gobyerno. At ito po ay isa din sa mga paraan ng ating mahal na Pangulo para sa gayon po ay bumaba ang mga presyo ng bilihin, lalo na po ang bigas. At ito po ang isa kang nakikita kong paraan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung paano niya mapapababa ang presyo ng bigas. At ito pa nga po mga kababayan, ang High Value Crop Development Program ng DE ay bahagi na din ng LEP upang mabigyan ang mga lokal na magsasaka ng mga pautang na walang interest. So yan po mga kababayan So magbibigay po ng pautang ang gobyerno sa ating lahat na mga magsasaka para po wala na pong interest yun. Kasi alam nyo naman po mga kababayan, noon kasi talagang hikaos talaga yung ating mga magsasaka nung panahon talaga yung mga nakaraan pa administrasyon dahil siyempre mga kababayan, walang ganitong mga suporta. Walang ganitong suporta sa ating mga magsasaka at alam naman natin na talagang halos mga magsasaka natin noon ay talagang nagigipit. Sa sobrang gipit na mga kababayan ay nagagawa na lang po na ibenta ang lupa. So maganda ho ngayon ay talagang ginawa ni Pangulo ay pinupusan itong ating mga magsasaka, tulad na lang yung pamamahagi po ng mga magsasaka, harvester, mga kuliglig at iba pa. So marami na pong ibinigay ang ating mahal na Pangulo sa lahat na magsasaka. So hindi lang po yan dito mga kababayan, sa buong Pilipinas po. Makakailan na ata mga kababayan sa Davao. Sa Davao nandun din ang ating mahal na Pangulo at yung nabigyan niya ng mga titulo ng lupa. Ito mga kababayan, yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo na pagtulong at pagbigay ng mga titulo ng lupa sa ating mga magsasaka ay napakalaking tulong po ito mga kababayan sa ating mga magsasaka. Diba? Tulad na lang po ang titulo ng lupa at pagpapautang ng gobyerno na walang interest. So napakalaking tulong po ito mga kababayan.
nung panahon po na kami po nagsasaka pa, nagtatanim ng mga mais, palay. So yung tatay ko po noon ay muutang po mga kababayan. So pagdating na po ng anihan, kahit sabihin mo pa mataas yung nakuha mong ani, pagdating po ng anihan mga kababayan, dahil may utang ka at may interest, parang sakto lang din ang kinita mo. Need talaga mga kababayan mga ganitong programa. Kaya good job sa ating mahal na Pangulo at sa DE dahil pinagtutuunan nila po ng pansin ang ating mga magsasaka, ang pangangailangan ng ating mga magsasaka. Dahil number one talaga, kailangan kasi pagtuunan talaga ng pansin ang ating mga magsasaka. Kasi number one, no, ang pangunahin nating pangangailangan ay nasa ating mga magsasaka. Siguro kung wala sa magsasaka, naku mga kababayan, baka ngayon wala na tayong kakainin. At isa lang po, no, ang masasabi ko dito sa lahat nating mga kababayan, sana po, no, mula tayo sa katotohanan, ipakita natin yung, tingnan natin yung mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Wag lang tayo tumingin lang sa one-sided lang. Tumingin din tayo minsan sa nagagawa ng ating mahal na Pangulo. Kasi alam naman natin dyan, sa lahat ng mga kababayan natin dyan, no? Lalo na yung mga anti-Marcos dyan. Wala na ibang alam yan kundi bantayan ng ating mahal na Pangulo at sitahin sa kanyang mga ginagawa. Pero ito, ang ginagawa ngayon ng ating mahal na Pangulo na pagtulong sa ating mga magsasaka, napakalaking tulong ito mga kababayan. At siyempre, natutuunan niya ng pansin ang ating mga agriculture, ang pangangailangan ng ating mga magsasaka. Katulad na lang po ngayon na unang vlog natin ay nagkaroon po ng pagbebenta ng murang bigas na NFA. So yun po mga kababayan ay isa na po sa mga dapat talagang walisin sa gobyerno, yung mga corrupt na yan. Kasi alam nyo mga kababayan, tayong mga mahihirap, tayo talaga ang pinaka mga epektado dito sa mga ganyang pangyayari. Katulad niyan mga kababayan sa nangyari po kasi doon sa NFA, so napakalaking tulong na sana yun mga kababayan. Kaya nga nag-import po ng ating mahal na Pangulo para kahit papaano ay mapababa natin ang bigas natin dito sa Pilipinas. So balit kasi sa mga ganitong mga tao na itinalaga natin mahal na Pangulo, so hindi iniisip ang bayan kasi iniisip nila kung ano ang ilalaman nila sa kanilang mga bulsa. Bininta kasi nila sa mga negosyante ang 150,000 sacks NFA rice mga kababayan sa mga negosyanteng mayayaman. At ito po mga kababayan ay isa ng paglabag sa batas. At ito po iniimbestigahan na ngayon at suspendido na nga yung mga opisyal na ito at umabot nga ito sa 39 opisyal ang tinanggal na sa NFA. Dito sa sinasabi din ng iba, pagkakataon na sana natin ito na maibaba pa yung presyo ng bigas. So dahil sa nangyaring yan, tinabay na purnada pa ang pangyayaring yon. So dapat lang na wag na silang bigyan pa ng pagkakataon at bigyan ng magandang parusa para madala na at wag nang tularan at wag nang pamarisan ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Sa presyo naman ng mga bilihin mga kababayan, isa lang ang masasabi ko dyan. Hindi lang po ang Pilipinas ang nakakaranas po ng pagmahal ng presyo dito sa buong mundo. Ay halos buong mundo po ay nakakaranas ng pagmahal ng mga bilihin. So huwag lang natin isisi ay dahil hindi lang ho ang Pilipinas ang mataas ang presyo ng mga bilihin. So abot din po sa ibang bansa. Kaya nga sa lahat natin mga kababayan, preho natin na sana ho ay dapat nga tayo magkaisa, dapat i-pray natin na talaga sana maiahon pa ni Pangulong BBM ang Pilipinas at mapamura ang mga bilihin. So yun po mga kababayan, congrats po sa ating mga lahat ng mga kababayan Pilipino dahil sa lakad ng ating mahal na Pangulo, nakapagtala po siya ng 1.53 billion US dollar o umabot po ito ata sa 86 billion sa Pilipinas. So napakalaking tulong po ito mga kababayan sa atin. So ayan, so kaya nga dapat wag tayo magka-away-away para ganyan, para siyempre mas maraming mag-i-invest sa Pilipinas at maraming negosyante ang pumasok dito. Thank you so much po mga kababayan at magandang araw po sa inyo lahat. Siyempre wag niyo kalimutan like at share sa video na to.